Para Lumalabas na naging sunod-sunuran lamang umano kay namayapang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang Section Chief ng Programming Division ng DPWH pagdating sa inclusion ng mga proyektong sinasabing ni-request ng mga mambabatas para sa proposed amendment sa national budget. Isa sa mga nabanggit ng DPWH official na may project request umano ay si Senator Raffy Tulfo. Si Margot Gonzales magbabalita. Ayan na, naglalabasan na po ang baho nitong mga Tulfo na takot kaya pala ayaw paimbestigahan po itong flood control mga kababayan. At ito na, mayroon po tayong update patungkol po sa nangyari dyan nga po sa Zamboanga. Isang kalunos-lunos na pangyayari mga kababayan na epekto na naman po ito ng kawalan po ng maaayos no, na pamamahala, leader. At ito nga pong ating mga umiiral na mga alituntunin o mga batas sa ating bansa. Ang tinutukoy ko po mga kababayan, nakakalungkot pero nangyari po ang nangyari doon sa Tacloban. Ngayon po, mismo na naman ang tumira, siya naman po ay nagtitil ng sarili niyang buhay. Nakakalungkot ito mga kababayan ng mga balita. Hindi ko na po kayo bibitinin sapagkat ano po ito mga balita pero siguro hindi ko po pwede ipakita yung mga buo ng mga kababayan dahil nga po mismo si Senator Robin ay mukhang nagtungo na kaagad dito nga po sa pinangyarihan. Ang nakakalungkot dito mga kababayan kasi nga po mayroon po tayong kinakaharap ngayon na problema sa ating bansa. Na matindi po ang problema natin ngayon na ito nga pong mga pagbaha. At hirap na ang ating bayan di makaahon-ahon, mayroon pang ganitong klaseng problema na nangyayari sa ating bansa. At ang masaklap pa mga kababayan, imbis na tukuyin, imbis na harapin ang totoong problema nito pong ating mga kinaukulan, abay, sisisihin pa ang mga Duterte at si VP Sara sa nangyayaring ito. Di ba napakalaking kagaguhan talaga ang nangyayari mga kababayan? Tingnan niyo po ito muna. Si Senator Robin, ayan po, ano ho? Mukhang patungo na yata ito si Senator Robin dyan sa Zamboanga. Sabi nga ng Senator Robin dito, Mita, aalisin ninyo ba ang mga video at larawan ng pamamaril at ang mga labi ng mga biktima o kailangan pa nating magtunggali sa isang public hearing? Hindi ito ang kultura ng mga Pilipino. Araw ng pagdadalamhati ito. Hindi chismis at pagpaparami ng views. Yan mga kababayan. Kasi po, may kumakalat po kung ano po ang nangyari. Mayroon pa pong live video mga kababayan na di umano, mismo daw po itong namaril na bata ay siya rin po ang nagbi-video. Ito, panoorin po natin ang balita para saka po tayo magtuloy-tuloy sa reaksyon ng video na ito mga kababayan. Mainit na balita, may pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Nangyari yan sa gitna ng klase kaninang umaga sa Junior High School building ng Ateneo de Zamboanga University. Dalawa po ang nasuli sa pamamaril ayon sa local government. Magsasagawa na raw ng clearing operation sa area kung saan nangyari ang insidente at bibisitahin din ang mga estudyante kasama ang medic para i-check isa-isa. Ayon sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, under control na ang sitwasyon. Tiniyak din naman ng Ateneo de Zamboanga University Grade School na ligtas ang lahat ng grade school students. Patuloy ang investigasyon. Tutok po rito sa Balitang Hali para sa updates ng balitang yan. Sa mga magulang, sa mga taga Zamboanga City, kalma na po tayo at wala na pong threat na mayroong firearms o gunfire po dito. Update po tayo sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Nasa linya ng telepono si Zamboanga City Police Office spokesperson, Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir, good afternoon po, sir. Opo, ano po ang latest sa nangyari sa pamamaril dyan po sa Zamboanga? Yes, sir. No, actually, kanina po, no, may na-receive po tayo tawag na for alleged shooting incident. May personnel din tayo naka-deploy. Dito lang din mismo sa labas po ng eskwelahan. Kaya po naka-responde agad yung mga personnel natin. Dumating din po yung mga additional personnel natin from Police Station Santa Maria and at saka yung sa mobile forces natin. So, yung ginawa po natin, no, yung pinasecure natin yung mga ibang estudyante kung saan po yung scene of incident po, no, na secure din po natin.
na-control na rin po natin yung situation. Then kanina po nag-establish po agad tayo ng incident command post para at least mapag-usapan kung ano pa po yung mga dapat gawin. No? So kanina after ng insidente may nakita po tayong 2 fatalities. So yun po yung ikanda pa talaga natin yung further investigation para malaman po talaga kung ano po talaga yung nangyari dito. So ongoing pa yung process ng scene of crime operation po natin. Gaano po katagal tumagal yung pamamaril? Ay, hindi naman po masyadong matagal na medyo less than mga more or less siguro nasa mga 30, gano'n lang o 15, gano'n lang. Masyadong madali kasi naka-responde agad yung mga personnel din natin po. Linawin ko lamang po, kasama po ba sa casualty yung mismong namaril? Ay, yes, i-confirm pa namin, kasi kung kasama talaga siya dito, pero so far, may nakita tayo 2 casualty, may mga firearms din po tayong nakita na ipaprocess rin po ng SOCO po. At kung meron na po kayong bilang, ilan po yung sugatan dito sa insidente? Other than that, wala na po tayong nabalitaan na may mga iba pang mga sugatan na dinala sa ospital. Wala po tayong nabalitaan, pero pina-check na rin po natin yung ibang mga hospital pa kung meron po. Pero sa ngayon, wala po tayong natanggap na report na may iba pang mga naging biktima. Yung klaro lang po nakita natin na may 2 fatalities dito sa loob po ng Adso Tumaga campus po. Pakilarawan nga po yung campus, kung saan nangyari yung pamamaril. Saan po nangyari sa campus na yan at paano po yung kaligtasan ng ibang mga estudyante? Nakalabas pa kaagad sila? Na-evacuate din po ba kaagad? Yes sir, actually yung insidente po kanina na nagkaroon ng shooting, then yung mga ibang mga estudyante pina-evacuate agad sa covered court, kaya po nung pag-responde agad din ng mga pulis natin na kaya swift lang talaga kasi before the incidente nagkaroon naman din yan sila ng mga CIMIX din dito, nagkaroon naman din ng drills para kung ano yung mga insidente at least maka-respond din sila po. Confined lang po ba sa isang gusali yung pamamaril? Yes po, sir. Contain lang po sa isang gusali po. May mga baril din pong pinapakita. Kumakalat na rin po ito sa social media. Ano pong baril ang gamit nitong suspect? Ay, yung nakita po natin, isang pistol na pero ipa-confirm pa natin sa SOCO kung ano yung final report nila. Basta yung nakita po natin na may pistol po tayong nakita sa crime scene po. Parang pistol po na merong parang attachment para maging magmistulang rifle, ganun ho ba? Kasi yun yung pinapakita po ng mga litrato. Yes po, sir. Yung magulang po or yung mga kaanak nitong suspect at yung mga nadamay dito, of course, na-coordinate na po ng mga otoridad yung pangyayari? Yes sir, na-coordinate na. Nandito na po, na-kausap na rin po natin sila. At saka yung sa school administrator, nandito na rin po. At saka kinausap na rin sila para at least intindi kung ano po yung naging sitwasyon. Kaya ginawa na rin po natin yung proseso. Yung ibang estudyante po, kumusta? May pasok pa po ba sila in the coming days? Na-announce na po ba ng school administration kung ano mangyayari in the coming days? Yes. Kanina po nagkaroon po kami ng meeting, na initial meeting na for this day and tomorrow, suspended po muna yung klase po dito sa Adso Tumaga campus po. Okay. May karagdagan pong tanong ang aking kasama na si Connie. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Cortez. Si Connie Season po ito. Matanong lang ho namin kung nakausap na ho ba ninyo yung magulang po nung 2 namatay? Yes po, ma'am. Actually, ongoing po kanina po, ongoing pa yung interview rin sa mga parents para kung ano rin po yung pwede natin maibigay na assistance sa kanila, kasi siyempre naging biktima rin po yung mga anak nila, Kaya ongoing pa po, at saka yung nandito rin po yung mga taga-LGU, para at least mag-assist din sa kanila po.
Aha. Doon po sa parte naman ng CICL na shooter, na-establish na ho ba kung saan nakuha yung kanya pong dalang armas? Ay, yes po, ma'am, no. Actually, parte pa rin yan sa investigasyon natin, ma'am, no, na pinapacheck pa natin sa RCSU kasi kung naka-record ba yung firearms and kung naka-record, kanino po. Later on po, kung kompleto na po yung details, pwede rin kami mag-provide po sa inyo, ma'am. Opo. Pero doon po sa pagkakausap po sa magulang po nitong CICL na shooter, ano ho bang naging reaksyon nila dito po sa nangyaring ito? Yes, ma'am. Actually, hindi ko pa na-consolidate lahat yung report, no? Kasi may mga funding po kami, no? Na ginagawa mga part, no? Kaya, kung ano po yung mga ginagawa pa ng investigador, hindi pa namin na-consolidate lahat, no? Later on, ma'am, i-consolidate namin, ma'am, kasi may mga nag-techniques po kami na yung sa part sa crime scene, part sa parents, part sa mga other witness. Kaya hindi pa namin na-consolidate po lahat po yung ma'am. Ongoing pa po. Ongoing pa po. Pasensya na ho kayo, pero kanina ho kasi nabanggit din ho kanina ni Mayor ng Zamboanga po na ang unang tinarget po nitong CICL na shooter ay yung guro. Mako-confirm ho ba natin ito? Base po daw kasi sa video na tinitignan, yung una ho na kanya hong binarel ay yung guro pero hindi lang ho ito tinamaan. Hindi ko pa po ba ma-confirm, no, na antay pa namin yung mga statement talaga na mga witness talaga, ma'am, at saka yung sa mga copy ng mga CCTV dito sa classroom po, no, para at least karoon po tayo ng final report talaga po, ma'am, sa base sa incident po. May karagdagan pong tanong pa si Rafi. Yung kaugnay po sa shooting na ito, may kumakalat po kasi sa social media ng video nung mismong pamamaril. Ano pong proper action po dito ng mga otoridad? Yes po, sir, no, actually nandito rin kasama yung RACO 9 sa atin, no, yung Regional Anti-Cybercrime Unit, no, para at least i-check din to itong video na kumakalat at least ma-process din po, no, ganun po yung ginagawa natin. Nandito rin po yung mga ibang mga units po na kasama rin natin yung CIDG para at least at ma-assist din po tayo sa pagkandak po ng investigation. Pero may effort po ba na pigilan ng kumalat itong video ito kasi napakasensitibo nitong usaping ito and of course yung mismong video. Meron ho bang effort para gawin yon? Yes po, sir, no. Actually, yan na rin po. Kaya nandito rin yung cybercrime unit natin para at least ma-stop na rin itong kumakalat sa mga video rin po. And finally, baka may panawagan po kayo sa ating mga kababayan. Lalo't, again, napakasensitive. Nabanggit nyo nga po itong issue ito. Lalo na yung kumakalat na video, baka may panawagan po kayo sa ating mga kababayan. Yes po, no, yung panawagan po natin, no, na sana kung ano man yung mga kumakalat na video, hindi naman po yun maganda, no, na dapat sana na wag natin i-share, no, para at least hindi na madagdagan pa yung parang yung maka-worse pa yung sa situation. Kaya kung sa atin irespeto na lang natin yung mga biktima at saka yung mga pamilya nila, no, para saka yung sa part din namin sa PNP, ginagawa naman din po namin yung investigation para at least lalabas talaga kung ano yung mga nangyari and kung ano po yung magiging recommendation po natin later on. Okay. Mga kababayan, at yan nga po, dahil dyan si Senator Robin ay nag-ano na rin siya, umaksyon na rin siya dito. At yun nga kanina, ang una nating binasa habang bumibiyahe sila Senator Robin, ay pinapa-aksyonan nga niya ito na sana itong si Mita ay pigilan na ito. Wag nang i-share pa ang video na yun. Makikita naman po, ako rin mga kababayan, nakita ko rin po yun. Ayaw ko rin po i-share. Kasi nakita ko talaga yung video na yun. Ang dami na po kumakalat. At ito nga yung video kung saan kung titingnan mo, parang alam mo yung nanonood ka mga kababayan sa naglalaro na mga kabataan. Naglalaro ng yung, ang tawag nila dyan, Counter-Strike ba yan? Basta parang gano'n lang yung may baril ang bida. Tapos namamaril doon, namamaril. Gano'n na gano'n mga kababayan, yung purmahan. Parang kopyang-kopya niya doon, kaya malamang sa malamang talaga. Siguro, ito kasi Senator Robin, ito, nagsasalita na siya ngayon. Siguro maganda talaga patigilin na yung mga ganyang mga games sa mga computer shop. Dahil mukhang isa ito sa nagiging tinitingnan po nila na nagiging idolo nila or nagiging basihan nila kung bakit para bagang napapractice na nila yung mga ganong gawain sa pamamagitan ng laro-laro lang, no? So mga kababayan, ito, panoorin natin si Senator Robin Padilla dahil tinatanong nga kung anong aksyon
si Senator Robin, ang aksyon niya talaga, tanggalin na, patigilin na, si Mita na mismo. Huwag ka nang makiharap pa sa public hearing, Mita. Ikaw na mismo ang magtanggal. Ang bilis-bilis mo magtanggal, di ba? Ang bilis-bilis ni Mita magtanggal ng ibang mga video eh. Pero pagdating dito na alam naman niyang napakaseryoso, pinabayaan niya, di ba? Kitang-kita eh. Ewan kung napanood na niyo na. Pero ito sa Senator Robin, pakinggan muna natin. Ito po ay patungkol sa naganap na naman na karahasan at karumal-dumal na krimen diyan po sa siyudad ng Zamboanga. At isa na naman pong estudyante ang nakagawa ng isang bagay na hindi po natin pa maipaliwanag ito sapagkat hindi pa po natin alam ang mga tunay na naganap. Mahirap po magbigay ng komento. Lahat po ngayon ay nababalitaan lang natin sa mga social media, sa mga breaking news. Ito po kasi ay bumabagsak sa aking komite. Ito po ay sa public information dahil ito po ay impluwensya ng social media sa ating mga kabataan dahil palagian po sila na gumagamit ng kanilang account. Sila po ay nakapag-live pa po ito at napakalaki po ng epekto talaga sa mga bata ng social media. Ang nakakalungkot pa dito mga kababayan, kung makikita niyo po yung video niyo, naka-live talaga siya. Tapos yung baril lang makikita, habang naka-live siguro yung camera, nandito na siguro. Hindi natin alam kung nasaan siya. Cellphone niya, nandito sa dibdib niya, kung saan man, nasa mukha niya, sa ulo niya, mayroon ng hawak niya habang namamaril siya. Live na live mga kababayan sa TikTok. Kaya alam niyo yun, parang naglaro lang talaga. Ito yung nakakatakot dito, no? Parang ikaw, pag may anak ka, isipin mo, yung nakaraan, hindi naman sa parang pagpangahamak sa mga public school, pero yung sa Tacloban, public school yun. Ito naman ngayon ay Ateneo de Zamboanga, private school. So, private school at public school, wala pong pinipili at wala po palang ligtas na lugar para sa ating mga anak. Ano ho? So, kailangan talaga mayroon na dito matinding aksyon. Una siguro, lahat na siguro ng mga school, mapa-private man o kaya mapa-public man, lagyan ng isa o dalawang policeman lang at lagyan ng mga metal detector or scanner para sa mga baril o mga armas. Ano ho, mga kababayan? Kasi nga, ang dami-dami nilang pulis nilalagay sa mga rally. Hindi naman makikipag-away ang mga rally na yun. Di ba? Nagdadaldal lang naman yun tungkol sa mga magnanakaw. Pero tinatambakan nyo ng mga pulis. Libo-libo, 10,000. Ipadala mo doon sa QGC, kung saan-saan sa mga rally, tambakan mo ng pulis. Wala naman doon nangyayaring krimen. Di ba? Dito nyo dala yung mga pulis ang pinapadala mo, Marcos. Inutil ka talaga. Alam ko pong maraming nagagalit sa akin dyan. Sobrang dami pong taong nagalit sa akin dyan. Noong ito po ay isinasagawa namin ng public hearing. At yan po ang isang bagay sana na ilalapit ko po sa inyo na sana po yung maintindihan po ninyo kung ano yung pinupunto ko. Napakadami pong nagalit sa akin, binas ako patungkol dito. Alam nyo mga kababayan, sana po yung namnam ninyo ang gusto kong sabihin na hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Sana po kung ako po ay nagkakaroon ng mga maling
choice ng mga salita. Hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising. Upang manamnam niyo po ang katotohanan. Ako po naman hindi po ako nagsasalita ng hindi ko po na iintindihan ang bagay na ito. Ito pong mga nangyayaring karumal-dumal na krimen na ito. Nakita ko na po ito Ito pong mga nakikita nyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw pa sa Bilibid. Kaya, yun lang po ang inihingi ko sa inyo. Intindihin nyo po ako na kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa na mga progresibong bansa na kanila na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media. Sapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa, at nagagamit pa po para maging daan upang yung kanilang mga iniisip na karahasan sa kanilang mga nais nilang gawin, nagagawa nila. Sapagkat nagkakaroon po sila ng tinatawag na platform, at iyan po ang social media. Kaya mga mahal kong kababayan, sana po ay tulungan niyo po ako. Hindi po ito magiging parang isang bagay na pipikit na lang yung mata natin at hahayaan na lang po natin na nangyayari lahat ito at puro bashing na lang ang gagawin natin, puro politika na lang ang gagawin natin. Hindi po pwede dahil totoo po itong nangyayari na sa mga mata natin. Yun lamang po, wala naman ako maikwento pa dahil hindi ko pa po alam ang mga tunay na nangyari sa ganap na ito. At inshallah ay makapag-live po ako ulit at masabi po sa inyo kung ano talaga yung tunay na nangyari sa Zamboanga. Pero sa ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ko po, panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at may kinalaman sa social media na ginagamit po ng ating mga kabataan at nakaka-impluwensya sa kanila na makagawa ng mga bagay na karumal-dumal. Maraming salamat po kung ano man po ang nasabi kong mali ay patawad. At kung ano man po ang nasabi kong tama, inshallah ay namnamin po natin. Maraming salamat. Assalamualaikum. Ayan mga kababayan, isa po itong nakakalungkot na pangyayari. Dito nga po kasi sunod-sunod na po ito. At kapansin-pansin mga kababayan, itong Ateneo, hindi naman po sa pero di ba nauna na rin to, mayroon na rin nangyari noon, yung doktor ba yun sa Ateneo de Manila? At saka yung ito lang kay Baterbunya sa taga Ateneo rin po yun mga kababayan. At ngayon nga itong latest na ito, mukhang may problema itong Ateneo management mga kababayan sa pagdating po dito dahil kung makikita natin mukhang mukha talagang may problema sa school dahil una pa lang tinarget dito mga kababayan ay ang mismong teacher. At ayon pa sa ibang mga report na nabasa natin, ito daw pong bata na ito ay top po sa kanilang mga klase. 95 ang score nito, napakataas mga kababayan So hindi ito basta-basta na isang estudyante na nasa row 4. Ito ay matalino mga kababayan. At ang nakakalungkot dito, kasi nga, kumo ang kanyang mga magulang, mukhang may armas, at itong batang ito, sanay sa mga laro, tungkol dyan sa mga gurguran, ayun, mukhang nag-practice sa paglalaro, at yung paglalaro na yon ginawa niya pa ng live, via TikTok, mga kababayan.
paano na lang kung yung iba dyan na walang pakialam, yung iba dyan na nambabash pa kay Senator Robin Padilla, marami ako nabasa, may mga comment dito mga babae. Itong video na ito, nakapost po ito sa GMA. Ang daming mga nagbabash pa kay Senator Robin. Oo, sa sinasabi niya rito, mga walang hiya talaga no mga kababayan, itong mga kabas lang. Wala talaga silang nasabing matino. Ah, ito yung malungkot mga kababayan kasi nga despite na mayroon pong seryoso at gusto pong gawin yung trabaho at ayusin po ang ating bansa, itong pong iba, wala na ngang silbi, hindi na nga gumagawa para may maging makatulong sa ating bansa, abay mga putik na itong mga ito, troll pa, binabayaran pa ng mga politikong gago. Di ba mga kababayan? Oh. So, wag po tayong papadala sa kanila mga kababayan. Tuloy natin ito. Samantala, close na po natin yan. Nakakalungkot po. Antay na lang natin kung ano po ang mga magiging investigasyon sa lahat ng ito. At abangan natin ang susunod na mga pangyayari. Meanwhile, ito po ang totoong pangyayari sa ating bansa. Ito, panoorin nyo muna itong tulpo. Mayroon din po pala, matindi kaya pala, itong mga tulpo, ayaw na ayaw, allergy na allergy dito po sa flood control issue. Panoorin niyo po ito. Malabas na naging sunod-sunuran lamang umano kay namayapang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang Section Chief ng Programming Division ng DPWH pagdating sa inclusion ng mga proyektong sinasabing ni-request ng mga mambabatas para sa proposed amendment sa national budget. Isa sa mga nabanggit ng DPWH official na may project request umano ay si Senator Raffy Tulfo. Si Margot Gonzales magbabalita. Pinasubpina ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga dokumentong hawak ng testigong si Engineer Gerard Longoria, Programming Chief ng Planning Division ng DPWH Central Office, kaugnay ng mga proyektong hiniling umano ng mga mambatas ng mga pondohan noong taong 2024 at taong 2025. Ito ay kasabay ng pagdinig sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga pinangalanan ng testigo na may project request umano ay si Senador Raffy Tulfo matapos siyang tanungin ni Associate Justice Ronald Moreno. Ayon kay Longoria, ang listahan ng mga Tignan niyo mga kababayan, no? Hindi po ito umingay. Wala pang ingay dito mga kababayan, pero yung sinabi ni sino 'yon? Yung pangalan nun si Bunuan na si Senator Bongo, Senator Robin Padilla, ang ingay-ingay nila. 'Di ba? Kasama yung mga mainstream media. Pero ito mga kababayan, mayroon bang mainstream media na nagbalita dito? Wala oh. Isiminay lang po yan, yung nagbalita na yan mga kababayan. Grabe ano? Ganyan po nila i-cartel. Ganyan po nila monopoluhin ang media mga kababayan, ang mainstream media. Kung kaya, hindi po masisisi ang taong bayan na umasa po sa mga social media. Kasi sa social media, nalalaman at hindi bias. Kung ano yung nakita mo, ano yung narinig mo, yun talaga ang totoo dahil patuloy po nilang itinatago itong mga ganitong balita. Abay, putik talaga. Raffy Tulfo, isa ka rin pala dyan Bulacan kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga pinangalanan ng testigo na may project request umano ay si Senador Raffy Tulfo matapos siyang tanungin ni Associate Justice Ronald Moreno. Ayon kay Longoria, ang listahan ng mga proyekto at proponents na in-encode ng kanyang tauhan sa database ay nakabatay lamang sa verbal instruction at listahang ibinigay sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sinabi naman ng prosecution sa media na meron silang hanggang hapon upang maibigay ang mga dokumentong nasa ilalim ng subpina. Sa kautusan ng Maysado, kailangang isumite ng prosecution ng mga documentary evidence at iba pang papeles na hawak ng testigo. Dito malalaman ng korte kung sino-sinong mababatas ang umano'y nag-request ng mga proyekto sa DPWH mula taong 2024 hanggang taong 2025. Wala nang masama sa pagiging proponent ang proyekto, maliban na lang kung may iligal na kasunduan kapalit nito. Samantala sa isang listahang ipinanisenta sa pagdinig, Tama. Walang masama sa project request kung mayroon man, no? Kaya lang, ang isa pa dito sa masama, kung ito'y hindi gamitin sa maayos at mayroon pang suhulan na nangyayari. Ano yun? Yung halimbawa, magkano ako riyan? Magkano ka riyan? Magkano ako riyan? Di ba? Ganyan po ang problema sa atin pong mga mambubutas, mga kababayan. Walang masama kasi nga, kung papunta talaga yan sa mga proyekto ng taong bayan. Kaya pala itong Raffy Tulfo na ito, isa rin po pala ito sa tahimik at
allergy pag pinag-uusapan ang mga flood control, mga kababayan. Dahil mayroon din po palang mahimbing na sekretong natutulog. Sabi ng DPWH official na si Revilla umano ang proponent ng proyekto sa Bulacan dahil iyon ang nasabi sa kanya ni Cabral. Ayon rito, tinawagan umano siya ni Cabral noong taong 2024 para sa isang meeting at doon ibinigay ang verbal instruction kaugnay ng naturang proyekto. Ang inclusion umano ng proyekto ay para sa proposed amendment ng DPWH sa national budget. Sa kabila nito, sinabi ng testigo na wala siyang personal dealings kay Revilla at wala rin umano siyang natanggap na personal request mula sa dating senador. Maliban kay Revilla, nakalagay rin sa listahan ng pangalan ni Manila Congressman Joel Chua, maging sila dating Valenzuela Congressman Eric Martinez Oy, Chihuahua, isa ka rin pala. at dating Bulacan Congressman Ambrosio Cruz. Paglalahad pa ng testigo, sumusunod lamang umano sila noon sa utos ni Cabral at hindi nila ito komisyon dahil ito ang kanyang boss sa programming division. Lahat umano ng listahan ng proyekto na ibinibigay ni Cabral ay inilalagay sa proposed amendment ang hensya at isa na umano itong regular practice sa tanggapan. Para Lumalabas na naging Yan, mga kababayan, si Robas King. Mayroon din palang issue patungkol po dito sa flood control. Kaya naman po pala, tahimik na tahimik at wala po silang magawa dito, mga kababayan. Well, mayroon po silang nagagawa. Ito po, ano po ang ganang nagagawa? Panoorin ninyo ito. Mayroon po ako papakita sa inyo. Itong nagawa nila. Rep. Suwan blames Duterte overshoot to kill mindset among youth. Ayan na, mga kababayan. Ang pagpatay kay Bonifacio, Lapu-Lapu at Rizal, itong mga hinayupak na mga bataan, kampon ni Lucifer, sa kay Duterte, sinisisi lahat. Ayan o, gibasol ni Rep. Lordan Suwan, si kanhing Presidente Duterte, tungod sa giingong shoot to kill, nga pamaagi, nga naka-impluensya kuno, sa pipala kabatanon karon. Anak ng pusang galak talaga itong hayop na ito, mga kababayan. Hindi ka ba dito manggigigil? Duterte na naman ang kanilang sisisihin dito. Anak kayo talaga ng tipaklong, oh. Ayun yung bata, mga kababayan, no? Ito yun. Mayroon po siyang 95 yung kanyang average grade, no? Napakawalang hiya talaga itong mga ng administrasyon na ito, no? Duterte ang sinisi doon sa nangyari doon sa bata. Di ba anak, nasaan na ba mga pag-uutak nitong mga ito? Nilamon na rin ba nila? At itinain na nila kaya wala na silang kautak-utak? Mga kababayan, sa tingin ninyo? O ito pa, panoorin ninyo. Ngayong binabaha ang mga distrito nila. Ang tanong nila, nasaan daw ang vice-presidente? Bakit nyo hinahanap? Una, siya ba ang presidente ngayon? Ano bang tingin nyo kay BBM? Walang silbi? Sa huling pagkakatanda ko sa konstitusyon, ang nakaupong president yata ang may full control sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Pangalawa, kaninong mga distrito ba yan? Di ba sa inyo yan? Sa pagkakatanda ko, kayo yung nag-budget ng mga flood control dyan. Responsibilidad ninyo yan sa mga nasasakupan nyo. Pang-apat, bakit nyo siya hinahanap? Di ba pinapa-impeach nyo nga siya? Pang-lima, hinahanap nyo siya matapos nyong tanggalan ng budget ang opisina niya. Ibig sabihin wala ng pera ang opisina ang vice-presidente. At ang ibig sabihin din ay nasa inyo ang lahat ng pera ng bansa. Sa ngayon, bakit nyo siya hinahanap? Alam ko na. Para may masabi kayong walang ginagawa si Vice President. Tama ba ako? Hindi, sir. Kayo at ang Pangulo nyo ang walang silbi. Yang baha na yan, yan ang bunga ng pagnanakaw nyong lahat, hindi ni Vice President. Ngayong Diba? Diba, mga kababayan? Itong kanilang paghahanap ni Abante, itong si Ridon, itong kung sino-sino pa ang maghahanap sa ating Vice President, ibig lang sabihin nito, pinakatunayan lang ito ng mga hinayupak na ito, inutin, walang silbi, itong bugo nilang, mangmang nilang presidenting si Bangag, mga kababayan. Kasi nga, bakit hanapin nila ng hanapin? Hindi naman si BP Inday Sara ang may control. At hindi si BP Inday Sara ang pumirma. At wala na nga si BP Inday Sara, budget. Dahil lahat ng budget napunta na sa inyo. At mga distrito ninyo yan, ikaw Abante, napakakapal ng mukha mo, hindi ka naman nanalo, talo ka, nang-agaw ka pa ng upuan sa Congress dyan sa 6th District. Ang pagpakapala ng mukha, alam mo, sa totoo lang, pastor ka talaga. Pastor ka ng
mang-aagaw. At sa Biblia, kung pag-uusapan yan, pag nang-agaw ka ng kapangyarihan, ibang usapan yan. Alam mo yan kung pastor ka talaga, magbasa ka ng Biblia. Kung hindi mo nakuha yan ng sa tamang proseso, hindi ka totoong pastor. Ha? Pastor Dila ka. Sinisi lahat. Ito mo isang gagaguhan ng isang mga kababayan, taga Mindanao pa man ito, baka Muslim pa ito, sorry ha, doon sa ating mga kapatid na mga Muslim. Pero dito lang particular sa mamang ito, itong Retsuan na ito, matutuwa ba kayo dito mga kapatid natin mga Muslim? Dito sa isa ninyong kababayan, na wala na nga, andun na nga, nakakulong na nga yung matanda sa dahig. Pinahirapan na nga at tinidnap na nga nitong amo ninyo si Bangag. Siya pa yung sisisihin? Anak ng butakal talaga, oo. Anak ka talaga ng butakal. Oh. Oh, ito. Ito sa inyo. Panoorin ninyo ito. Ito yung galit ng taong bayan, no? Dapat ibalik nila yung pondo niyan, ipagawa uli. Ang kakapal ng mukha nila, sa sarap ng buhay nila, 2 beses na akong inaatake dahil dyan sa baka na yan. Baka sa pangatlo, patay na ako. Hindi ko naabutan, makita na gumanda yung daan na yan, yung ilog na yan. Dahil sa kakakurakot nila. Sobra sila, ganun pala sila katindi. Ganun sila kagrabe na makurakot. Hindi sila naaawa sa mga tao, sa mga batang nilulubog araw-araw pag pumapasok sa eskwela. Hindi sila naaawa hanggang leeg. Naglalakad sa kalsada dito para lang makapasok. Tapos sila nagpapasarap. Binubulsa ang kaba ng bayan. Wala silang awa sa mga estudyante. Ako sobrang galit ko talaga. Sobrang hirap na inaabot ng mga pamangking ko dahil sa mga ginawa nila. Tuwing ika-4 na taon dati, ngayon araw-araw na ginawa ng Diyos. Ba't hindi ka maiiyak? Pagising mo, lubog sa tubig. Yung tsahin ko nga dito, bulag na. Araw-araw nakababad sa tubig. Dati hindi siya inaabot. Ngayon, higaan na lang niya. Nakalitaw, tinaas pa na ganyan kataas. Dapat Ayan, mga kababayan, yan po ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Ang mga kababayan natin wala na pong magawa. Minumura na lang itong animal na Marcos na Bangag na ito. Napaka-inutil, walang silbi, hindi pa talaga lumayas dyan sa Malacanang. Hindi naman din, wala nang nagagawa eh. Patunay niya mga kababayan na walang nagagawa, hinahanap si BP Inday Sara nitong kanyang mga alipuris. Oh? Hinahanap si BP Inday Sara, kung hindi ka naman, di ba? Kung may nagagawa pa yan si Bangag na yan, hahanapin ba niya si BP Inday Sara? Hindi, di ba? O ito pa, panoorin niyo yung mga tao. Pa namin si Duterte ang umupo kaysa sa kanya kasi si Duterte hindi kami pinabayaan nung panahon ng COVID. Ang problema, ang katwiran nila, ganito na talaga tayo. Paano pa ang gagawin natin kung ang presidente natin yun na ang sagot? Dapat nga gumawa siya ng action eh, hindi yung ganito na lang tayo. Dapat may action. Kasi kung hindi naman nila inano yung flood control na yan, di sana safe tayo lahat. Walang action, walang nangyari. As in, that's dumami pa krimen. Hindi katulad nung kay Duterte. Hindi ako maka-Duterte, kaya lang, mas okay pa ako kay Duterte. Ngayon nakakatakot eh. Lahat puro patayan, ultimo mga bata. Karaniwang bata pang sangkot sa krimen ngayon. Correct, mga kababayan. Ayan, no? Hindi siya maka-Duterte, pero mas gusto niya ang Duterte. Bakit? Bakit, mga kababayan? May justice po sa mga Duterte. Ha? At ang mga Duterte ay nagtrabaho. Pinagandang inayos ang ating mga buhay. Hindi man tayo lahat na payaman na paasinso, pero nagkaroon tayo ng pansamantalang kapayapaan. Di ba? Nabawasan itong mga adik. Ngayon, mga kababayan, wala nang nagawa itong Marcos Bangag administration na ito, ubos pa yung pera ng bansa. Binenta pa lahat ang ari-arian ng ating bansa. Ito man nila mga nagagawa. Tingnan nyo, bagong gawang dike sa San Isidro, Tarlac City, nasira. Oh. Bumigay ang bagong gawang dike sa Zone 1, Barangay San Isidro, Tarlac City. Ngayong Lunes, ngayon to. Lunes ba ngayon? Martes na. Agosto 17. Dahil sa malakas na agos ng tubig, batay sa inalabas na update ng Information Office ng barangay. Makikita sa larawang, ibinahagi ng tanggapan ang bahagi ng dike na gumuho, bumagsak sa gilid ng ilog, bunsod ng matinding pressure at current ng tubig sa lugar.
Bagong gawang dike sa San Isidro, Tarlac City. Oh, sino ang congressman dito? Kaninong flood control ito? Isisin nyo na naman sa Duterte. Tarlac City na yan, hindi na yan Davao. Hindi, balik tayo sa Davao. Davao yan. Nakadipult ang mga utak nitong mga ito, no? Davao sila maghanap. O, ito pa ang isang kulungo na isa, o. Tingnan nyo mga kababayan. Ang sabi nga huli nga kanina sa amin ni Pangulo, mababa na, hindi na ganun kataas, pero minuto lang nawawala na yung tubig. Hindi katulad dati, oras, minsan 3 hanggang 5 oras bago mawala. So malaking bagay po yun, pero hindi pa tayo titigil kasi gagawin pa natin yung kabila, tapos i-extend pa natin ito hanggang magkabilaan. So tuloy-tuloy lang tayo. Yun na yung sinabi ko sa ating regional director tsaka kay ARD Sherwin na dapat kung ano yung ginawa dito ng district natin dito sa GR Araneta, kailangan ganito na rin yung gagawin sa buong Metro Manila. Kasi nakita natin effective. So, as long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko kahit pa paano, may ibsan talaga natin yung pagbago. Anong na-ibsan sa pinagsasabi mo? Bugok ka talaga rin. Isa ka pang... Ito talaga si Jason, mga kababayan. Dapat mag-resign ka na rin. Inutil ka rin eh. Tingnan mo. Ayan. Yan bang sinasabi mo? Ganyan nag-jits ka na? Kalsada yan. Ugok. O ito pa isa. Kalsada rin to. Wala nang edit-edit. Ito ang kwento. Walang ibang transportasyon na pwedeng gawin ng mga residente dito sa Barangay Almacen sa bayan ng Hermosa sa Bataan, kundi sumakay ng ganito. Hindi, fake news yan. Davao yan, Davao. Sa Davao yan. Hindi yan sa Bataan, Davao yan. Ng bangka, no? Dahil kita nyo naman, mga kapatid, halos lubog pa sa hanggang bewang o umaabot pa nga minsan sa hanggang dibdib na taas ng baha. Itong tubig dito sa kanilang lugar. Lahat ng unang palapag ng mga bahay talagang lupog sa tubig, no? Talagang tuloy-tuloy pa rin yung paglilinis ng mga residente. Talaga makikita ninyo, malakas yung ragasa ng tubig dito sa area. Papunta kasi yan sa ilog, no? Pero lahat, hindi lang mga bahay, may nadaanan kami kanina, yung eskwelahan at pati simbahan, lubog din ho sa tubig. Sasabihin na naman ni mga kababayan, itong si Congressman Dingbak siya, sasabihin na naman niya, Sigarin, ito ay fake news dahil matagal na itong video na ito. News 5 po itong nagbalita, Hermosa Bataan, August 18, 2026. August 18 po ngayon. Oh, ayan oh. Yan po, August 18 po ngayon. Sasabihin na naman fake news yan. Di ba mga katarantaduhan talaga mga kababayan, ano? O, bangka nang ginagamit. Nasa second floor na yung mga tubig. Pagkatapos, sasabihin pa rin fake news. Tapos itong si Dizon, sasabihin naman niya, ganito pa rin ang gawin natin. Kasi mabilis lang. So, ibig sabihin, ganito pa rin mangyayari sa atin. Baka pa rin tayo na matindi. Tingnan nyo naman nila kanina yung mga pinakita natin kaninang video natin. Di ba? Nasa Metro Manila yon, no? Ayan. Ito naman sa Bataan ito mga kababayan. Mayroon pang isa. Huwag kayong mag-alala. May mas malala pa dito. Sorry kasi talagang gano'n eh. Ito po yung pinili ninyong presidente eh. Di ba? So kailangan kong pagtsagaan. Itong presidente na ito. Oh. Di ba? May pinagmamayabang naman na ayuda itong mga ito eh. Katakot-takot na maya. Bibigyan kayo ng 1 pirasong sardinas, 1 kilong bugas na hindi nga masaing ng hindi nga makain ng aso. Yan, magkontento kayo doon. Ito mga kabayan, ito pa. Ito ha. Ito, news, net 25 naman ito. Kailan ito nakapost, mga kababayan? Bago lang din ito. Tingnan natin, 1 minute ago yung mga comment, panoorin ninyo. Halos bubukan na lang kabalay nakalitaw sa buong bahay nila. May ilan na rin kabalay na talagang inabando na o iniwan na yung bahay nila. Kinuha lang yung pwedeng magamit. Eto, mabuting halimbawa kabalay yung bahay na dati na bungalow. Ayan. Halos sa bubukan na rin nakalitaw. And then nag-adjust sila sa second floor. May natitirahan pa. Hanggang ito kabalay pa mga bebe. Pampanggayan, mga Yan po kababayan. yung original na bubukan ng bahay. Wala na. At ito, maswerte po talaga kabalan yung may kaya sa buhay.
Ayan, nag-adjust sila ng bahay. Hanggang third floor na yan, kabalan. Ito po yung mabuting halimbawa ng may kaya sa buhay, kabalan. Ayan. In-adjust yung bahay niya hanggang third floor, pati po yung garahe. Oh. Saan po, no? Yung garahe ko, tinapot ang Ito, talaga may malakas pag-load, kabalan. Nakamotor. Tikling. Oh, tikling na motor, kabalan. Namamayat pag na naman. Halos bubungan na lang, kabalay, nakalitaw sa buong bahay nila. Oh. May ilan na rin. Ayan. Anong masasabi mo rito, Bangag, at mga alipuris ni Bangag, mga kababayan? Halos bubong na lang po ang nakalitaw ng mga bahay sa Pampanga. Doon naman sa Bataan, nasa second floor na po ang mga tao. Ganyan po ngayon ang nangyayari. Anong ninyo nga ang mga congressman ninyo dyan? Kung magkano ba ang kanilang nailagay sa malita para sa kanila? At magkano po ang inilaan nila para sa mga flood control sa inyo dyan? Yan ngayon mga kababayan. Huwag po nilang sisihin, huwag po nilang hanapin ang mga Duterte dahil kung hinanap nila sa Tatay Digong, sila mismo ang nagpakulong, nag-kidnap sa dahig at si BP Inday Sara, ini-impeach naman nila at ngayon gusto nilang hanapin. Kundi ba mga tarangkugang itong mga hinayupak na ito mga kababayan? Ha? Ang sarap pag bulbuhulin ng mga bungon itong mga hinayupak na ito eh. Kasi isipin mo yan mga kababayan, tinanggalan nila ng confidential fund, tinanggalan nila ng pondo, lahat-lahat, pina-impeach pa nila. Pagkatapos ngayon, nang ito na yung calamity, hahanapin nila at sisisihin nila. Anong katarantaduhan yan mga kababayan? Matino pa mo talagang pag-uutak nila. Sila ngayon ang mayroong dyan. So ibig sabihin lang nito mga kababayan, inaamin nila, inutil itong si Bangag na kanilang amo. Yan lang po mga kababayan, kung ano pong masasabi dito sa video na ito, ayaw ko po kayong ma-stress. Ngunit wala po, ito po yung video natin ngayon eh. Ito po ang nangyayari, ito po ang realidad. At mayroon pong video na hindi po ipinapakita at hindi pinabalita sa mainstream media. Katulad po, si Tulfo rin pala mga kababayan. Rapi Tulfo, sabit din po pala dyan. Okay? Sa flood control. Kaya pala ito magkapatid na ito, allergy sa flood control hearing mga kababayan. Okay? Comment po dyan sa baba kung ano yung masasabi at pupusuan po natin, pag-uusapan natin. Limar Channel, pansamantala magpapaalam. Ingat po tayo mga kababayan dahil marami pong mga pahaba ngayon. Bye-bye!